Sa video, makikita ang ilang larawan na ipinapakita sa batang babae at may 6 na larawan at malinaw na hindi niya alam kung sino ang lahat ng tao sa mga ito. Gayunpaman, hinihiling sa kanya na tingnan ang bawat larawan at sabihin kung may makikilala siya. Isa sa mga larawan ang agad niyang nakilala. Ang lalaking kasama niya noong nakaraang gabi ang parehong tao na nakasama niya sa ilalim ng tulay. Ang eksenang ito ay simula ng investigasyon sa isang seryosong kaso ng pagdukot at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng mga larawan at pahayag ng biktima, nagsimulang buuin ng mga otoridad ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at natukoy ang taong responsable. Ang bawat detalyeng ibinahagi ng bata ay naging mahalagang piraso ng ebidensya para maitaguyod ang kaso at mailapit sa hustisya ang suspect. Bago tayo magpatuloy, welcome sa aking YouTube channel kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng krimen, misteryo at hindi inaasahang pangyayari. Dito, tatalakayin natin ang bawat detalye ng malinaw at maingat mula sa mga kaso ng pagdukot at pang-aabuso hanggang sa mga kwento ng pagkawala at madilim na kasaysayan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga nakakakilabot at kapanapanabik na kwento ng krimen at samahan kami sa pagsisiyasat sa mga nangyari sa likod ng mga headline, mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang aming mga bagong video. Ito si Amber Daniels, 10 taong gulang nang makunan ang mga larawang ito. Ilang oras bago maitala ang nasabing footage. Natagpuan si Amber sa gilid ng isang kalsada sa isang liblib na lugar kasama ang 2 pang batang babae. Nang subukan ng mga pulis na hanapin ang kanilang mga magulang, napag-alaman nilang ang 3 bata ay pawang kabilang sa pamilyang Daniels, isang sambahayang kilala sa pag-aalaga ng maraming foster children. Subalit nang dumating ang mga otoridad sa bahay ng pamilya, bumungad sa kanila ang isang bukas na pintuan sa harapan, isang senyales na agad na nagdulot ng pangamba. Sa loob ng bahay, tumambad sa kanila ang isang insidenteng itinuturing na isa sa pinakanakakabahalang kaso ng sapilitang pagpasok sa tahanan na naitala sa estado ng Georgia. Ang natuklasang ito ang magsisilbing simula ng isang malawakang manhunt sa buong estado laban sa isang suspect na kalaunay makikilala sa pangalang Santa Claus Killer. Si Amber Daniels ay 10 taong gulang nang mangyari ang insidenteng ito. Siya ay dinukot at pinagsamantalahan kasama ang 2 niyang nakababatang kapatid na babae. Sa kabila ng sinapit nila, nakaligtas si Amber matapos malinlang ang lalaking kumuha sa kanila. Sa kalaunan, naging mahalaga ang kanyang ginawa sa paglutas ng sariling kaso at sa pagtiyak na mananagot ang taong responsable sa mga kinuha sa kanya. Bandang alas 5 ng umaga noong ika-4 ng Disyembre 1997, isang magsasaka sa Bacon County, Georgia ang abala sa kanyang lupain nang mapansin niya ang 3 babae na naglalakad sa gilid ng kalsada. Lumapit siya upang tingnan kung maayos ang kalagayan ng mga bata at agad niyang napansin na sila ay walang suot na sapatos at nakapadyama lamang. Sa gitna ng pagkikipag-ugnayan, nalaman niyang ang mga bata ay nagmula sa Santa Claus, Georgia, isang maliit na bayan na humigit kumulang 50 milya ang layo. Nang mapagtanto ng magsasaka na ang mga bata ay napakalayo mula sa kanilang tahanan, agad niyang ipinaalam sa emergency services ang tungkol sa 3 batang natagpuang nag-iisa malapit sa kanyang ari-arian. Dumating ang mga pulis ng Bacon County at dinala ang mga bata sa estasyon upang alamin kung saan sila nakatira at kung ano ang nangyari. Sa kanilang pagsisiyasat, ipinabatid ni Amber na siyang pinakamatanda sa magkakapatid na sila ay magkakapatid mula sa pamilyang Daniels at ibinigay ang kanilang tirahan. Ipinadala si Deputy Sheriff Mike Harlan sa bahay ng mga bata upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng mga magulang o kahit sino mang nasa bahay, ngunit pagdating niya roon, kapansin-pansin ang katahimikan sa paligid. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang bukas ang pintuan sa harapan. Ipinahayag niya ang kanyang presensya at tinawag kung may tao sa loob, ngunit walang sumagot.
Pagpasok niya sa bahay, mas lumakas ang tunog ng alarm clock radio, ang paulit-ulit na tunog ng home security system at ang iyak ng isang sanggol. Sa kanyang pag-usad sa loob, may napansin siyang gumagalaw sa ilalim ng mesa. Isa itong batang lalaki na tahimik at halatang nasa matinding pagkabigla. Ipinahiwatig ng bata sa pulis ang direksyon ng isang silid. Sa bungad ng silid tulugan, napansin ni Harlan ang mga palatandaang may naganap na karahasan sa gilid ng pinto. Maingat niyang itinulak ito at sa loob ay tumambad ang isang batang babae na walang galaw sa sahig. Sa paglapit niya, napansin niya ang dalawang anyo sa kama. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang may dalaw pang matatanda, isang lalaki at isang babae na nakahiga sa ilalim ng mga kumot at hindi na humihinga. At sa tabi nila, may isang sanggol na umiiyak. Sinuri pa ng deputy ang iba pang bahagi ng bahay at sa isa sa mga silid ng mga bata, natuklasan niya ang isa pang nakakabahalang tagpo. Isang batang lalaki ang nakahiga ng walang galaw sa kanyang kama at wala ng buhay. Samantala, sa estasyon ng pulisya sa Bacon County, muling kinausap ng mga investigador ang tatlong batang babae upang alamin ang buong pangyayari. Si Amber, bilang pinakamatanda ang nagsimulang maglahad ng kanyang karanasan. Sa kanyang salaysay, nabanggit niya ang pangalan ng lalaking kumuha sa kanila noong gabing iyon, isang detalyeng magbabago sa direksyon ng investigasyon at magiging susi sa pagbubunyag ng buong kaso. Taong 1995 iyon at 8 taong gulang si Amber at nakatira kasama ang kanyang biological na ina na si Kim, isang babaeng nagsisimula ng bumangon mula sa matagal ng pagkikipaglaban sa alkoholismo. Sa mga panahong iyon, si Amber at ang kanyang mga kapatid ay paulit-ulit na inilalagay sa mga foster home dahil hindi pa kayang alagaan ng kanilang ina ang mga bata. Sa kabila nito, matibay ang pasya ni Kim na ayusin ang kanyang buhay at manatiling sober upang mabigyan ng ligtas at maayos na tahanan ang kanyang tatlong anak. Sa kanyang pagdalo sa Alcoholics Anonymous, nakilala niya si Danny Daniels, isa ring recovering alcoholic. Sa paglipas ng panahon, umusbong ang kanilang relasyon at nagpasya silang magsimula ng bagong buhay na parehong nakatuon sa sobriety at katatagan. Nagpakasal sina Danny at Kim at sa kanilang pagsasama ay nabuo ang isang malaking pamilya. Kasama sa iisang bubong ang anak ni Danny na si Jessica at ang tatlong anak ni Kim na sina Brooke, Bryant at Amber. Unti-unting nagiging realidad ang matagal ng hangarin ni Kim na makapagbigay ng isang ligtas, mapagmahal at suportadong tahanan para sa kanyang mga anak, lalo na kung iisipin na ilang taon lamang ang nakalipas ay siya mismo ang nangangailangan ng tulong para sa kanila. Dahil mayroon na siyang matatag na tahanan at nananatiling sober, ninais ni Kim na magbalik loob at buksan ang kanilang bahay para sa mga foster children. Layunin niyang lumikha ng isang kapaligirang puno ng pag-aaruga at suporta. Ayon sa alaala ni Amber, nagsimula ang kanyang pamilya na tumanggap ng mga foster child habang siya ay bata pa. Isa sa mga unang tinanggap ng pamilya Daniels ay isang batang babae na nagngangalang Joanne. Pinapayagan ang biyolohikal na ina ni Joanne na bumisita sa bahay at kadalasan ay kasama ang kanyang anak na lalaki na si Jerry Scott Hidler. Si Jerry na mas kilala bilang Scott ay 18 taong gulang noon at mabilis na naging pamilyar sa mga bata sa bahay. Madalas siyang nakikipaglaro sa kanila, sumasabay sa mga simpleng gawain at nakikihalubilo na tila isa na ring bahagi ng pamilya. Sa paningin ng mga bata, si Scott ay mukhang karaniwang bisita lamang na madalas na pumapasok at lumalabas ng kanilang bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, bigla na lamang siyang tumigil sa pagbisita. Lumipas ang 2 taon at si Joanne ay bumalik na sa pangangalaga ng kanyang ina, tuluyang iniwan ang pamilyang Daniels. Mula noon, hindi na muling nakarinig ng balita si Amber o ang kanyang pamilya tungkol kay Jerry Scott Hidler. Taong 1997 na at masikip na ang bahay ng pamilya Daniels dahil bukod sa kanilang 4 na anak ay may 3 pa silang foster children. Papalapit na ang mga pista at tulad ng maraming pamilya, naghahanda sila para sa Pasko.
Nakalagay na ang kanilang Christmas tree at inaasahan nila ang isang payapang pagdiriwang na magkakasama. Noong ika-4 ng Disyembreng iyon, ilang linggo na lamang bago magpasko. Gabi na at mahimbing nang natutulog si Amber gaya ng nakaraniwang gabi nang bigla siyang magising. Sa kabila ng matagal na panahon na hindi niya ito nakita, agad niyang nakilala ang lalaking gumising sa kanya, si Jerry. Nasa matinding pagkabigla si Amber at mula sa kabilang silid ay naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang mga kapatid. Ipinaalam ni Jerry na kailangan nilang umalis agad ng bahay. Sa gitna ng takot at kalituhan, hindi pa rin malinaw kay Amber ang nangyayari lalo na't patuloy niyang naririnig ang pag-iyak ng mga bata. Hinawakan ni Jerry ang kanyang mga braso at mabilis siyang pinadaan sa hallway. Nagtatanong si Amber kung nasaan ang kanilang mga magulang at ipinaabot sa kanya na wala raw ang kanyang ina at ama sa bahay at nauna na umanong umalis kasama ang iba pang mga bata. Sinabi rin ni Jerry sa kanya na inutusan siyang isama sina Amber at ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae, sina Amanda at Brooke. Habang papalabas sila ng bahay, napalingon si Amber at nakita ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid na si Corey na nagtatago sa ilalim ng mesa sa kusina. Mula sa loob ng bahay, naririnig din niya ang iyak ng kanyang sanggol na kapatid na si Gabe. Sa kabila ng kanyang pagkalito kung bakit sila umaalis at iniiwan ng iba, ipinaabot sa kanya na babalikan na lamang daw ang mga ito ng kanilang mga magulang. Dahil sa nakaraan ay mabuti ang pakikitungo ni Jerry sa kanila, naniwala si Amber na ligtas silang sumama. Sumakay silang 3 sa van ni Jerry at ipinaalam sa kanila na dadalhin sila sa kanilang mga magulang. Ngunit habang tumatagal ang biyahe sa isang halos walang taong kalsada, lalo silang nababalisa. Nagsimulang umiyak ang mga bata, hindi alam kung saan sila dinadala at kung saan ang kanilang mga magulang. Makalipas ang mahigit 30 minuto, bumagal ang sasakyan, lumiko sa isang makitid na daan at huminto sa ilalim ng isang tulay. Pinatay ni Jerry ang makina at inutusan si Amber na lumipat sa likuran ng van habang pinapausog sina Amanda at Brooke sa unahan. Sa puntong iyon, lalo pang lumakas ang takot at pagkalito ni Amber. Sa loob ng sasakyan, napansin niya ang isang patalim na nasa bota ni Jerry at isang baril na nakalapag sa sahig ng van. Pagkatapos nito, pinilit ni Jerry ang kanyang sarili kay Amber na nooy 10 taong gulang pa lamang. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ipinaabot sa kanya ang isang banta na may kinalaman sa kanyang mga kapatid, dahilan upang manahimik siya upang hindi sila mapahamak. Nang matapos ang insidente, inutusan si Amber na magsuot muli ng kanyang damit. Sumunod ang bata habang si Jerry mula sa likurang bahagi ng sasakyan ay muling umupo sa manibela na parang walang nangyari. Muling umandar ang sasakyan ng walang anumang salita at nanatiling tahimik ang 3 magkakapatid na kapwa balot ng takot at pagkabigla. Sa isip ni Amber, paulit-ulit ang tanong kung saan sila dinadala ni Jerry at kung ano pa ang maaaring mangyari nang bigla na lamang huminto ang van. Madilim pa ang paligid, ngunit napagtanto ni Amber na nasa ibabaw sila ng isang tulay. Kinuha ni Jerry ang baril at sapilitang pinalabas sina Amber, Brooke at Amanda mula sa van. Patuloy niya silang tinatakot habang papalapit siya sa gilid ng tulay kung saan sa ibaba ay may rumaragasang daloy ng tubig. Magkakadikit ang 3 bata at walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ihinagis ni Jerry ang baril pababa ng tulay at sa tubig. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amber na may pagkakataon silang makatakas. Agad siyang kumilos at ang 3 batang walang sapin sa paa ay nagsimulang tumakbo palayo sa van. At sa likuran nila, naririnig nila ang sigaw ni Jerry habang hinahabol sila dahilan upang lalo pang bilisan ni Amber ang kanyang takbo. Mas malaki at mas mabilis si Jerry kaysa sa kanila ngunit umaasa si Amber na makakatakas silang 3. Gayunpaman, naabutan ni Jerry si Brooke at marahas na hinawakan ang kanyang braso dahilan upang mapatigil ito. Sa pamamagitan ng banta laban sa buhay ng kanyang kapatid, napilitan si Amber na huminto at bumalik. Nahaharap si Amber sa isang desisyong halos imposibleng gawin.
tumakas at iwan ang kanyang kapatid o bumalik at harapin ang hindi tiyak na kapalaran. Alam niyang ang tanging paraan upang maprotektahan si Brooke at matiyak ang kanyang kaligtasan ay ang sundin ang mga utos ni Jerry. Kaya kasama si Amanda, dahan-dahan silang bumalik sa kinaroroonan ni Jerry at Brooke. Muli silang pinasakay sa van at muling umandar ang sasakyan palayo sa kanilang tahanan. Maya-maya, lumiko ang van sa isang liblib na daan at huminto sa isang dead-end na bahagi ng kalsada. Doon, pinababa sila ni Jerry at iniwan na may paulit-ulit na tagubili na manatili roon habang siya ay umaalis. Tahimik na pinanood ng mga bata ang sasakyan hanggang sa tuluyang mawala ang mga ilaw nito sa dilim. Matapos ang mahigit 1 minutong paghihintay, nagpasya si Amber na hindi na sila maaaring manatili pa. Hinikayat niya ang kanyang mga kapatid na tumakbo at maghanap ng tulong. Habang tumatakbo sila sa kahabaan ng kalsada, napansin nila ang isang nakahiwalay na farmhouse sa malayo. Ngunit biglang tumama ang ilaw ng paparating na sasakyan sa kanilang daraanan at upang hindi mapansin, itinago ni Amber ang kanyang mga kapatid sa gilid ng daan. Bumagal ang sasakyan at sa sandaling iyon ay inakala ni Amber na muli silang nahuli. Habang nanginginig sa takot, inihanda niya ang sarili sa pinakamasamang mangyayari subalit nang bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan, napagtanto niyang hindi ito ang taong kumuha sa kanila. Isa pala itong lokal na magsasaka na agad na nag-alok ng tulong at doon lamang nakahinga ng maluwag si Amber at inudyukan ng kanyang 2 kapatid na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Dinala ang 3 bata sa ligtas na lugar at nakipag-ugnayan ng lalaki sa mga otoridad. Dumating ang sheriff at isinama sila sa estasyon ng pulisya. Doon, nagtipo ng mga kamag-anak ng pamilya kabilang ang mga taong matagal nang hindi nakita ni Amber. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting nalaman ni Amber ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanilang bahay. Sa kanyang paligid, kapansin-pansin ang katahimikan ng mga matatanda at doon niya napagtanto na ang kanyang ina at ang kanyang stepfather ay wala na pala. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa gabing iyon, tuluyan siyang bumigay at napaiyak. Sa kabila ng matinding pagkagulat at pagdadalamhati, malinaw kay Amber kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sa kanyang isipan, iisa ang layunin. Ang matiyak na mahuhuli ang taong responsable at mananagot sa batas. Ipinaabot ni Amber sa mga otoridad ang mahalagang impormasyon. Ang pangalan ng lalaking responsable sa pang-aabuso at pagdukot, si Jerry Scott Hidler. Isa siyang kapatid ng isa sa mga foster children at madalas na bumibisita sa pamilyang Daniels, nakikipaglaro sa mga bata at nagpapakita ng hindi kanais-nais na interes sa kanilang 16 na taong gulang na anak na si Jessica. Agad na sinimula ng pulisya ang paghahanap ng anumang record tungkol kay Jerry at natuklasan nilang nakapaloob na siya sa kanilang talaan dahil sa dating pag-aresto sa isang DUI kaya mayroon na silang mugshot niya. Ipinakita kay Amber ang serye ng mga larawan upang makumpirma ang lalaki na responsable sa kanyang pagdukot. Upang maitatag ang kaso laban kay Jerry at malaman ang kabuang pangyayari ng gabing iyon. Hiningi sa kanya na muling isalaysay ang buong insidente, ang lahat ng ginawa ni Jerry at kung saan sila dinala. Batay sa detalyeng ibinahagi ni Amber, bumalik ang pulisya sa bahay ng pamilyang Daniels upang maingat na mangalap ng ebidensya mula sa crime scene. Nakolekta nila ang mga fingerprints, isang cigarette butt at mga sample ng DNA. Naniniwala ang mga investigador na bandang 1:00 ng madaling araw bago dukutin ni Jerry si Amber at ang kanyang 2 nakababatang kapatid na babae. Pumasok siya sa tahanan ng pamilya Daniels sa pamamagitan ng isang bintana sa likod. Pumunta siya sa silid ng pinakamatandang anak na babae, ang 16 na taong gulang na si Jessica at sinubukang gumawa ng hindi kanais-nais na hakbang laban sa kanya. Ayon sa mga detective, tumanggi si Jessica at tumakbo patungo sa silid ng kanyang mga magulang upang magtago. Pagkatapos, dahil pamilyar na siya sa bahay mula sa mga nakaraang pagbisita,
Naglakbay si Jerry patungo sa cabinet kung saan nakatago ang shotgun ng pamilya. Nakuha niya ang baril at pumasok sa silid ng mga magulang kung saan pinaslang niya si Jessica, ang 2 magulang na sina Danny at Kim at ang 8 taong gulang na si Brian hanggang sa maubos ang bala. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Amber at kinuha siya at ang kanyang kapatid na mga babae. Sa tulong ng detalyadong pahayag ni Amber at ang mga nakalap na pisikal na ebidensya, sapat na ang batayan para sa pag-aresto. Ngunit si Jerry ay nagtatago at di maabot ng mga pulis. Ginamit ng mga otoridad ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang subaybayan siya at pinaghihinalaang siya ay nagtatago sa bahay ng kanyang ina sa Alma, Georgia. 1 oras lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Maraming pulis ang nagpunta sa address ng kanyang ina ngunit sa kanilang pagdating, siya ay wala ng bakas. Matapos suriin ang paligid ng bahay, natagpuan siya sa ilalim ng sahig sa isang maliit na crawl space. Si Jerry Scott Hidler ay pinaratangan at inaresto sa 4 na kaso ng pagpatay, 3 kaso ng pagdukot at burglary. Habang naghihintay ng paglilitis sa piitan, pinoproseso ni Amber ang trahedya na nangyari sa kanyang pamilya. Nawala sa kanya ang kanyang ina, ama, nakakatandang kapatid at nakababatang kapatid eksakto bago ang Pasko. Nang dumating ang ika-24 ng Disyembre, wala na ang kasiyahan at selebrasyon at ang tanging natira ay kalungkutan. Noong ika-30 ng Agosto taong 1999, nagsimula ang paglilitis laban kay Jerry Scott Hidler. Si Amber na 13 taong gulang na noon ay ginamit ang kanyang interview bilang ebidensya laban sa kanya. Ang buong komunidad ay nagulantang at labis na naapektuhan sa trauma na pinagdaanan ng kanilang maliit na bayan. Hindi nagtagal. 20 minuto lamang ang kinailangan ng jury bago bumalik sa hatol. Noong ika-2 ng Disyembre 1999, nahatulan si Jerry Scott Hidler ng 4 na kaso ng malice murder, pagdukot, aggravated child molestation at burglary. Siya ay nahatulan ng kamatayan at nananatili sa death row. Mahigit 2 dekada na ang lumipas mula sa trahedya at ngayon, si Amber ay hindi hinahayaan ang nakaraan na humadlang sa kanya at determinado na mabuhay ng buong buo. Ang kanyang ina, sa kabila ng mga personal na pagkikibaka ay nagtagumpay sa pagbibigay ng tahanan kung saan naramdaman ng mga anak ang pagmamahal at seguridad. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento sa ibaba kung taga saan kayo at kung anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.